Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Sa pagbukas ng 2026, malinaw ang iniwang marka ng Bitag Next Generation nakaraang 2025. Nakaraang taon, walang pinalagpas na kaso ng pang-aabuso, kababayaan ng gobyerno at trabahong tamad ng kapulisan. Lahat ay hinarap at inimbestigahan ng Bitag Next Generation. Ngayon, balikan natin ang mga pinakamalaking kaso na inimbestigahan at inilantad ng Bitag Next Generation. Prioridad ng Bitag Next Generation ang pag-iimbestiga sa mga kaso ng labis na pang-aabuso, mga biktimang tinapakan ng karapatan at sinamantala ang kahinaan. Ang unang episode, isang inosenteng paslit ang inabuso ng sariling teacher sa loob mismo ng isang learning center sa Quezon City. Ang video ng pananakit na dapat ay para lang sa evaluation ng bata, naging susi sa paglantad sa labis na pang-aabuso. Kalahati pa lang ako dun sa video, nakita ko na tinutulak niya yung anak ko. Tinuloy ko yung pagpapanood. Nakita ko may mas worse pa palang ginawa, yung pinasok yung pencil sa bibig ng anak ko. Tapos nag-choke na. Tapos nakita ko nangingitim na yung anak ko. Pati yung lips niya nangingitim na. Anong klase kang tao para ganunin mo yung bata? Wala nga kalaban-laban yung bata eh. Kaya nga nandito yung bata eh. Humihingi ng tulong. Yun yung galit ko dun sa teacher. And syempre, sa school na din. Tsaka bakit sila tumanggap ng ganitong klaseng teacher na dumaan ba to sa training? And hindi natin alam kung yun lang ba time na yun na ginawa niya sa anak ko yun? O baka sa ibang bata? Kasi mukhang sanay na siya manakit ng bata eh. Wala siyang emosyon. I keep on blaming myself. Ba't ko pinasok tong anak ko sa school na yun na hindi man lang ako nag-check or hindi ko man lang inalam? 12 ng Nobyembre sa loob ng isang learning center, naganap ang pangyayaring napanood nyo sa video. Nalaman na lang ng magulang ang pananakit sa bata dahil hindi nabura ng guro ang video at aksidenteng naipadala sa magulang. Sa pangyayaring ito, ang learning center sinibak agad ang guro. Umabot ng 2 linggo ang pag-iimbestiga ng pulis ngunit wala pa ring naisampang kaso. Kaya ang magulang nagpabitag. Anong status ng kaso ngayon? Sir, kasi, Hindi, anong status ng kaso ngayon? Reasoning. sir, kasi sir, may mga dokumento po kami na hinahanap, katulad ng birth certificate, at saka yung... Sandali lang, mama, no? It's not the process of how you handle this. It is not about how much you know. It's what you can do with what you know. Attorney Batas Mauricio, anong nakikita mo sa sinasabi ng women children? Kung may alam sila kung nasaan po yung inireklamo, lalo na po ito, merong ebidensya, actual nakikita, meron pong sapat na batayan para hulihin in hot pursuit. Yung pong teacher na gumawa nito, hindi po dapat pinaghihintay pa, hindi na po dapat pinagsusumiti pa. Nandoon na po yung isang kopya. Yun na pong pulis ang dapat mag-reproduce nito. Yun po ang nakikita natin pagkakamali ng pulis ngayon. So, wala pa kayo nasasampa ng kaso ngayon? Sir, Answerable by yes or no? Wala pa po, sir. Ayun, matatapos ng buwan, wala pa rin kasong nasampa. What a big accomplishment. Pag ito nakaabot doon sa on-lead na Chief PNP, sabihin, trabahong tamad. Unahan niyo na kami, kumilos ka na, Lieutenant. Naging usap-usapan rin ang episode na Siga ng Caloocan. Tinutukan ng bitag ang reklamo ng pananakot at pananakit ng isang siga-sigaan at bully sa Caloocan. Boom! Suntok. 1, 2, 3, 4. 4 na suntok. Puro sa batok. Anong nasa isip mo? Bakit nagawa mo yon? Hindi po kasi niya pinapapasok yung mga bata. Homeowners ba sila? Kasi pribadong subdivision yan. Yung pupuntahan po nila. Alam mo ba, pag sa loob ng subdivision, kinakailan maging residente ka muna, wala kang karapatan manghimasok? Alam ko na... Alam mo? Opo. O, anong ginawa mo? Sinugod mo, ganun ba? So, number 1, meron Wala kang... po ako- Hey, makinig ka! Makinig ka! Sige po. Makinig ka! Sige po. Huwag mo akong putulin, ha?
Pag mo ko susubukan, etong binugbog mo na gwardya, ginagawa ang trabaho, hindi niya alam yung salita mo at hindi niya kayang lingwahe mo. Kasi gayong laki mo na yan, ipapakita ko sa iyo kung anong tama. Medyo kinakailangan mabawas-bawasan yung mga ganong klaseng tao dito sa lipunan natin. Ibig sabihin, patinuin kita. So, gusto ko marinig sa'yo, ikaw mismo, parang luluhod ka dito kay Edgar at magsasabi at manghihingi ng tama at sinseridad na paumanhin. Kaya ko naman po. Kaya mo? Opo. Kaya mo, pupunta kami sa barangay, kasama ako, may camera, lumuhod ka sa harap niya. Siguraduhin mo, magpakita ka sa araw na isa-set namin dito. Huwag mo kami lolokohin, hahanapin ka namin dyan sa lugar mo. Hello, sir. Yes, Apo. status. Ngayon, sir, humihingi naman daw po siya ng sorry. Kaso, sir, yung complainant po natin, ang sinasabi nga, hindi niya ganun nararamdaman yung sinseridad nung paghingi ng sorry. Sabi nga po ni tricycle driver, ilang sorry pa ba yung gagawin ko? So kung umaatungal itong suspect dahil di nakikita ng sinseridad nitong humihingi ng katarungan, ibalik ta rin mo ang sitwasyon dyan sa kung sino man kilabot na yan. What if ganun din ang gagawin niya? Would it feel the same? Yung mga kung kapareho niyan, kinakailangan makakita ng mas higit na pati tinuin siya. Kung ako lang pumunta rin, baka may matadyak-tadyakan ko yung putok sa buho na yan. Paamuhin ko yung hipak na yan Pausap mo nga sa akin yung pendeho na yan. Eto, sir. Simula ngayon, putok sa buho ka, tigilan mo ng pagkasiga-siga mo. Malaman-laman ko lang, lingwahe mo at lingwahe ko, magkakaintindihan tayo. Kaya sasabihin mo, ilang sorry pa bang kailangan ko? O ka pala Hindi mahalaga kahit 1,000 sorry times 70. Kung maaari nga, maglakad ka ng paluhod, humihingi ka ng sorry. Yan, nagagalit na ako sa iyo, Umayos ka, umayos ka. Alam ng mga abusado na mahaba at nakakapagod ang proseso ng pagsasampa ng kaso. Umaasa silang mananahimik na lang ang kanilang mga biktima. Dito papasok ang bitag, hindi para manood, kundi para umaksyon. Kasama sa tinututukan ng Bitag Next Generation ang mga reklamong may kinalaman sa kapabayaan at kakulangan ng aksyon ng ilang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga kasong sinuri ng programa ang tone-toneladang nangangamoy na frozen meat sa Quezon City. Reklamong matagal nang inireklamo bago nabunyag. Sa verifikasyon ng Bitag, wala palang sapat na permit ang negosyong nag-iimbak at nagbebenta ng mga imported frozen meat. Ilang gabi ng surveillance ang kinasa ng Bitag Next Generation. Dito nalantad ang aktual na distribusyon sa iba't ibang pamilihan. Ano gusto namin? Sir, naka-stakeout kami sa pinaka-kanto lang, sir, kung saan lumalabas yung mga truck. May 8 aluminum van, sir, na puro white, na may NMIS sa gilid, sir, na may nakalagay na Don Meat Shop. Sundan na yan kung saan pupunta yan. Kung maaari, buntutan niyo. Yes, sir. May kutub lang ako na dadalhin niya sa mga palengke parang ibebenta. Okay, sir. Noted po. Agad nakipag-ugnayan ng Bitag sa Bureau of Customs sa tanggapan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno patungkol sa umano'y ginagawang technical smuggling ng Don's Meat Shop. They may have an NMIS permit but not on the trading, only for storage facility. Based dun sa alam natin declaration, hindi tumutugma dito sa tinitinda. Kinabukasan, agad nagsagawa ng hiwalay na pagpaplano ang Bitag at mga operatiba na binubuo ng Bureau of Customs, Department of Agriculture, Quezon City Business Permits and Licensing Office at Coast Guard. Nagtungo ang Team 2 ng Bitag sa ROTC Hunters sa Barangay Tatalon, Quezon City, kung saan hinihinalang inilipat ang mga frozen meat products ng Don's Meat Shop. Tinitingnan muna natin dito. Boss, kumusta? Pagpasok sa loob ng warehouse, nasa mahigit 10 delivery truck ng Don's Meat Shop ang bumungad sa aming grupo. Sa loob ng mga truck, natagpuan ang tone-toneladang imported frozen meat products na mula pa sa USA, Brazil at Australia. Subalit ang mas pumukaw sa aming pansin, ang kadugyutan sa loob ng warehouse. Paanong nakakapag-operate ang Don's Meat Shop nang walang kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan? Boss, Don. Bigyan na sandali. Ikaw ba'y may-ari?
Yes, sir. Boss, halika boss. Boss, may problema ka ngayon. Bakit ang dami mong mga truck pagkatapos hindi mo maintindihan? Saan ang gagaling yung mga source ng mga karne mo? Sino mga importer ng pinagkukunan mo? Meron po ako, sir, ito po mga permits po. Tapos hiningi ko na rin po yung mga papel nila galing customs po. Ang ibig sabihin yan, bakit meron kanyan? Ano to? Eagles po. So, miyembro ka, hindi ba? Opo. Ano tong sa kabila? At fellows po. So, miyembro ka? Opo. Sa itaas, mason. Mason po. Miyembro ka? Okay. So, yan ang sasalba sa'yo? Hindi po. Yan ba'y kasama sa lisensya mo? Hindi po. Anong kailangan lisensya ang kinakailangan mo? Di ba NMIS? Opo, DA? NMIS business permit po. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Hindi umubra sa Bitag at Bureau of Customs ang pinangangalandakang pader na sinasandala ng Don's Meat Shop. Ang mga tonel-toneladang frozen meat products kinumpiska ng Bureau of Customs. Hindi na rin magagamit sa pagde-deliver ng mga produktong karne ang lahat ng mga delivery truck ng Don's Meat Shop. Mananatiling sarado ang warehouse ng Don's Meat Shop hanggat hindi ito nakakapag-comply sa mga kaukulang permit. Sunod na inimbestigahan ng Bitag Next Generation ang modus ng ilang klinika sa pag-issue ng unfit to work medical results sa mga OFWs. Inimbestigahan ng Bitag ang klinika at ipinaliwanag na sa ilang bansang GCC, kahit maliit na peklat sa baga ay otomatikong nagresulta sa unfit. Ngunit malinaw ang kulang na aksyon ng DOH at DMW kaya patuloy ang perwisyo sa mga aplikante. Ayon sa IBMI, NGO at Bitag, dapat una ang medical exam bago ang iba pang requirements para hindi masayang ang oras at pera ng OFW. Tinanggalan nila ako ng karapatan eh. Parang bigla nilang tinuldukan na hindi ka na pwedeng magtrabaho abroad. Ginawa ka ng lumpo habang buhay. Kasi always na ako x-ray, clear naman. Bakit sa kanila lang? Pero hindi naman siya cancerous, hindi siya dangerous, hindi naman nakakahawa. Bakit unfit ako kung hindi naman siya nakakahawa? Lahat po ng medical ko, nakapasa ako. Pero pagdating ko sa x-ray, dyan na ako bumagsak. Depressed talaga ako niyan. Lahat kami halos, puro ganun, baga, ang tama. Ang lusog-lusog ko, bigla ako nagkasakit. Pag sinabi na may peklat, maski scar lang, sa baga, unfit sa kanila yon. Mga scars na lungs unfit for the Middle East countries na pupuntahan mo. So yung pagiging unfit mo base sa policy ng bansang pupuntahan mo. Each country has their own requirements. So syempre, kung si country of origin na mag-hire ng tao, si agency is required to follow that. Nag-i-assist po ba yung listahan? Countries? No. Our bureau focuses only on the facilities that we have issued the certificate of accreditation. So, ibig sabihin, dito lang kami. May listahan po ba ang DMW sa mga ganun? Ay, itong country na to, very specific to sa medical protocols or standards ng examination na ginagawa sa mga OFWs natin? Hindi ako handa sa impormasyon na yon. Meron ako idea pero baka magkamali ako kasi hindi ko hawak. Okay lang, Secretary, pero gusto lang namin malaman, sir, if there is an official list po. Hindi naman sa listahan ng strict. May listahan ng countries at ano yung requirement. Hindi naman sa whether strict sila o hindi. Meron lang talaga tayong listahan ng lahat. Alam ng Department of Health at ng Department of Migrant Workers ang mga bansang mahigpit pagdating sa medical requirements ng mga OFW. Subalit, lumalabas ang listahan ng mga bansang strikto ay hindi maayos na naipapaalam sa mga OFW bago sila mag-apply ng trabaho. It's about time for them to check, to evaluate that, re-examine the process. Baka kasi alam na ng DMW ang problema, pero nagbibingi-bingihan lang sila. And that's sad for the OFW applicant. Anong ginagawa ni DMW Secretary, ng DOH Secretary? Kung may listahan pala sila at hindi nila ikinakalat, nagpabaya sila sa kanilang tungkulin. At sila ang dapat managot. Ayon sa DMW, posibleng mauna ang medical exam para sa mga aplikanteng OFW. Ngunit, kailangan daw nila ng panahon at karagdagang pondo. Bigyan nyo kami ng 1 to 2 years para sa setup natin yan. Kasi ang tanong nga doon yung budget. Abay, magkano po ba ang inintrega sa atin nitong mga OFWs na nagtrabaho? Magkano ang bilyones
pesos o bilyones dolyares ang kanilang iniremit sa ating bansa at siya ngayong dahilan kaya tayo hindi lumulubog pang ekonomiya. Magbabantay po ang IBNI NGO sa problemang ito, sa kasong ito na matagal na pong problema ng mga OFW applicants. Sa Bitag Next Generation, walang nakakalusot sa kapabayaan at paglilinlang kahit ang gobyerno pa ang may pagkukulang. Tututukan at ilalantad ito ng Bitag. Marami sa ating mga alagad ng batas ang tapat at nagsusumikap. Pero nakaraang 2025, hindi nakatakas sa mapanuring mata ng Bitag Next Generation ang ilang bugok na humahalo sa hanin ng kapulisan. Una sa listahan, si Police Dexter Manyaul. Ginamit niya ang pagkapulis para abusuhin at lokohin ang senior citizen na si Aling Aurora. Hindi niya sinunod ang leasing contract at tumangging umalis sa inuupahang bahay. Dahil sa ilang taong pasakit na dinanas ni Aling Aurora nang himasok na ang Bitag Next Generation. Kay Sergeant Manyaul, isinanda ni Aling Aurora sa halagang 410,000 pesos ang unang palapag ng kanyang bahay sa Tondo, Manila. Base sa kasunduan, 3 taon titira si Sergeant Manyaul sa unang palapag ng nasabing bahay bilang tubo sa halagang inutang ni Aling Aurora. Makalipas ang 4 na taon, June 2025, natapos ang kontrata ni na Aling Aurora at Sergeant Manyaul. Subalit kahit may 1 taon ng palugit sa kontrata, ang pulis na si Manyaul tila wala na raw planong lumayas sa bahay ni Aling Aurora. Kaya naman ang pang-aabuso at panlalabis ni Sergeant Manyaul idinulog na ni Aling Aurora sa Bitag. Nakatira na siya ng libre ng 4 na taon. Sa 4 na taon, in 48 months, eh libre yun, parang interest yun. Ngayon may buong pera ka na, ibabayad mo sa kanya, ayaw yung tanggapin kasi nagdadahilan siya. Dexter, ayaw mo rin tanggapin yung 410,000 pesos. Bakit? Yes, sir. Pero sir, yung about naman po sa may babalik sa akin pera, sir. Ang katotohanan po dyan, sir. Hindi na ako interesado dyan. Basta't importante, may pera. Kunin mo o hindi, eh, nasa sa iyan. Sir, maano lang po. Correction lang po doon sa sinasabing 410 po. 430,000 po ang binayad ko po sa kanya. Inutang niya sa iyo, babayaran ka na. Tumiring kita rito. Sandali, sino ba nangutang? Hindi ba siya? Si Lola? Linawin natin. Sir, ganito po kasi yan, sir. Ganito lang po yun. Alam mo, simple lang huwag ka na mga tuwiran, makinig ka na lang sa ayaw mo sa gusto. Dadalhin namin ng matanda, iharap sa iyo yung pera, tanggapin mo o hindi, pera mo yan, lumayas ka na, binibigyan ka ng pagkakataon tumira ng 1 buwan at kalahati. Huwag mo lang gipitin itong matanda. Nakikinig ka ba? Binigyan ng Bitag ng palugit na 1 kalahating buwan o 45 days si Sergeant Manyaul para makahanap ng kanyang bagong lilipatan. Subalit ang pulis na si Manyaul tila natulog lang sa pansitan at hindi tumupad sa usapan. Kaya naman October 22, nagtungo ang Bitag Next Generation sa National Capital Region Police Office sa Taguig City upang idulog ang reklamo ni Aling Aurora laban kay Police Senior Master Sergeant Dexter Manyaul. What was he doing during the 90 days prior? Tanong mo sa kanya, anong ginagawa niya? Ask him. Siyempre po, kasi bilang isang alagad ng batas, public servant, inuuna ko yung trabaho para makapagsilbi ako sa bayan. Binigyan ka na ng sapat na palugit, pinaliwala mo eh. Yung paninilbihan mo sa bayan bilang law enforcers to serve and protect, trabaho mo yan eh. Sa tungkulin mo yan eh. Pero yung obligasyon ng personal, teka muna, baka nakakalimutan mo, gusto mong bigyan ka ng palugit, gusto mong intindihin ka, pero hindi mo naman iniintindi yung tao nagre-reklamo. Mukha may problema ka sa buhay mo, Mr. Policeman. Bibigyan kita ng 72 hours to pack up and get the fuck out of that house. Matapos ang aksyon sa kaso ni Dexter Manyaul, hindi rin nakaligtas sa Bitag Next Generation ang isa pang kaso na resulta ng trabahong tamad sa pag-iimbestiga ng ilang pulis. Nakaraang taon, isang jeepney driver dahil sa aksidente at walang pang-areglo ay nakulong ng 2 buwan nang himasok ang Bitag at sa tulong ng korte, pinalaya ang driver. Anong punto sa dito na nagkaroon ng aksidente, hindi lang nakagustuhan? Bakit pareho na impound at wala naman pong nasawi, wala naman pong kontrabando, wala pong anumang kadahilanan na para impound at nakulong yung jeepney driver, sir? Nagreklamo po yung victim. Kung nagreklamo ang victim, sir, sino ang victim dito? Angkas driver or jeepney driver? Yung angkas po, sir, yung angkas po. Yung angkas ang nagreklamo. Bakit po, sir, parehong pinarusahan ninyo? Sir, yung pag-impound po ng dalawang vehicle is both are involved in accident. May namatay po ba, sir? Wala po. Wala. Bakit kinulong po yung driver?
Meron po siyang nilabag na sir, reckless imprudence resulting in physical injury, sir, and damage to property. Inaresto niyo po yung jeepney driver, sir? Yes, sir. Yes, sir. Paano niyo inaresto, sir? Dahil lamang nagbanggaan sila or hindi ba sila nagkasundo? Inaresto niyo yung jeepney driver? Sinabi niyo po ba ang dahilan kung bakit? Dahil you are now under arrest for bangga. Lieutenant, i-release niyo na. Pag kami nang himasok dyan, itaga nyo sa bato, marami akong madidiscover dyan sa Taytay. Kayong mga investigador, palpakis din dyan. Ayusin mo to, huwag kang sasagot na palpak na sagot, nagmumukha kang eng-eng. Ako, nakakatawa yung ginagawa mo, nakakainit ng dugo. Pareho pinarusahan mo. Isa, kinulong mo. Sa anong sala? Damage? Sino bang complainant? Kung di ka man naman kulang-kulang na tinyente ka, pati motor ng biktima, in-impound mo na wala namang, sampas ko sa ulo yung motor na yan. Masususpindi ka sa ginagawa mo. Reckless imprudence, damage to property. Ikaw naman ngayon, grave negligence. Pag mali, binaluktot mo yung batas eh. Anong klaseng pulis ka? Pulis patola na parang batas baluktot? Lieutenant, ayusin mo to ha. Bibigyan kitang pagkakataon. Yes, sir. Ipa-follow up ko to ha. Hindi, wag mo kaming lolokohin. Hindi ako nagbibiro. Ikinonsulta ng Bitag Investigative Team kay former PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang ginawa ng investigador ng Police Taytay. Ang kanyang reaksyon, trabahong tamad. Malalim ang problemang ito sapagkat lumilitaw ang problema ng kawalan ng kakayahan o di kaya karunungan ng mga pulis sa mga krimen na binabato sa kanila para imbestigahan. Nagdudulot ng kawalan ng katarungan. Garbage in, garbage out. Pagka yung police report ginawang basura, basura din ang papasok sa piskal, basura din ang lalabas sa fiscal's office. 23 ng Oktubre, sinamahan ng Bitag si Jonas sa Taytay Police Station para asikasuhin ang pag-release ng jeep sa impounding area. Ang jeep, halos 4 na buwan na impound, nagkaproblema sa baterya, clutch at brake. Makalipas ang 3 oras, matagumpay nang nailabas ang jeepney sa impounding area ng Taytay bandang alas 9 ng gabi. Ipinakita ng kaso ito na minsan ang kakulangan sa kaalaman sa pag-iimbestiga ng ilang pulis ay nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga inosenteng mamamayan. Ngayong 2026, sisiguraduhin ng Bitag na ipagpapatuloy ang naumpisaang aksyon at pag-iimbestiga sa iba't ibang klase ng pang-aabuso, panglilinlang at kapabayaan. Kung kayo ay nakaranas ng matinding pang-aabuso mula sa mga taong may kapangyarihan, impluensya, kakayahan sa lipunan, maging mga otoridad, bukas ang Bitag para sa inyo. Sa Bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.